So patuloy po ang malawakang pag-ulan dulot ng habagat at ng Typhoon Karina sa ating bansa. Balikan na natin yan at silipin na rin natin kung kailan ba ito hihina. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So patuloy pa rin po ang malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa pinagsamang epekto ng habagat at nitong bagyong Karina. Unahin naman natin itong bagyong Karina. Patuloy po ang paglakas ng bagyong Karina habang binabaybay niya itong eastern section ng extreme northern Luzon. Ito po ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 325 kilometers east o silangang bahagi ng Batanes. May taglay na po ito ng lakas ng hangin na umaabot sa 150 km per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot na sa 185 km per hour. Ito po ay nasa typhoon category pa din. Patuloy po itong kumikilos, pahilaga o paitaas sa bilis na 20 km per hour. So narito po ang official track ng Pag-asa para sa bagyong Karina. Kasalukuyan nga nitong binabaybay itong eastern section ng extreme northern Luzon. Nandito po yan sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kasabay niyan, patuloy po itong nagpapalakas ng ating habagat o southwest monsoon. Magpapatuloy po ang pagkilos nito pahilagang kanluran patungo dito sa may hilagang bahagi ng Taiwan. At posibleng sa darating na Thursday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Again, wala po tayong nakikitang landfall scenario o pagtama nito sa lupa sa ating bansa. Pero, kung mapapansin nyo, again, ito pong color orange or yellow, yan po yung kanyang at least 39 km per hour na lakas ng hangin. So, sumasabit po yan at nakaka-apekto dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon. Dahil sumasabit nga yung mga panlabas na kaulapan nitong bagyong Karina dito sa hilagang bahagi ng Luzon at extreme northern Luzon, asahan po natin ang masungit na panahon na may kasamang pabugso-bugsong hangin at posibleng heavy to intense rains dito po sa may area ng Batanes, hilagang bahagi ng Cagayan, kasama na po dyan ang Ilocos Sur. Posible rin ang mga moderate to heavy rains na may kasamang pabugso-bugsong hangin dito po sa area ng Ilocos Norte, La Union, kasama na po dyan ang Benguet, Abra, Apayao, maging dito sa natitirang bahagi ng Cagayan, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Isabela. Dahil naman sa malawak na wind field at radius ng bagyong Karina, nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 ng Pag-asa dyan po sa may area ng Batanes. Samantalang nakataas naman ang signal number 1 ng Pag-asa dito po sa eastern section ng Isabela, Cagayan, kasama na po dyan ang Apayao, maging dito sa itaas na bahagi ng Ilocos Norte. Again, ito nga po yung mga hangin associated sa wind field o radius ng bagyong Karina. So mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pabugso-bugsong hangin na yan. Pero maliban po dyan, humihila po ng habagat o southwest monsoon, ito pong bagyong Karina, naramdam din po sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngayon, tumungo naman tayo sa epekto ng habagat o southwest monsoon sa ating bansa. So kung papansinin nyo, itong ating satellite image, ito po yung flow ng ating hangin o yung ating habagat na papunta dito sa bagyong Karina. Nag-extend po yan hanggang dito sa Mindanao. So ramdam din po yung mga gusty winds o breezy conditions dito po sa area ng western section ng Mindanao, particularly dito sa area ng Zamboanga Peninsula. Kasama na po dyan ang Sulu, Basilan at Tawi-Tawi. Nag-extend din po yan dito sa may Visayas at mas ramdam po yan sa western section nito. Kasama na po dyan ang Panay Islands at Negros Islands. Ito rin pong habagat ang nagdadala ng mga posibleng scattered o kalat-kalat na pagulan dyan po sa may area ng western section ng Visayas. Ramdam din po ang hangin ng habagat o yung ating gusty conditions na may kasamang scattered o kalat-kalat na pagulan dito po sa may area ng Bicol region. At again, kung papansinin nyo itong ating satellite image, yung bulto ng mga kapal na kaulapan natin ay nandito sa western section ng Luzon. Nandyan din po yung ating bulto ng malalakas na mga pagulan. So narito muli ang WRF model run para sa pagulan dulot ng habagat na nagmula sa Weather Manila. Pinapakita dito, ito pong mga color red at black, yan po yung ating mga heavy to intense rains. Asahan pa din po natin yan sa magdamag dito sa Metro Manila. Ganon din po ang ating aasahang mga pagulan dito po sa area ng Ilocos, Abra, Benguet, kasama na po dyan ang La Union. Ganon din po ang ating aasahang mga pagulan dito sa mga karatig lugar ng Metro Manila gaya ng Bulacan, Pampanga, Rizal, Cavite at Batangas. Posible din ang heavy to intense rain sa magdamag dito po sa area ng Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Abra, Benguet, kasama na po dyan ang Ilocos. May mga posibleng moderate to heavy rains naman tayong aasahan dito po sa natitirang bahagi ng Cordillera, kasama na po dyan ang Nueva Ecija, Nueva Vizcaya at Tarlac. Moderate to heavy rains din ang ating aasahan dito po sa may area ng Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Romblon, Antique, Aklan, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Palawan, kung saan kasama rin po dyan ang Cuyo at Calamian Group of Islands. Bukas, Wednesday, significantly mababawasan yung ating mga pagulan dito sa may portions ng Cagayan. Ito pong eastern section ng Northern Luzon dahil nga
umaakyat unti-unti ang bagyong Karina. Pero magpapatuloy po ang epekto ng habagat or southwest monsoon na kung saan magpapaulan pa rin po ito sa malaking bahagi ng Luzon, particularly sa western section nito. Base dito, posible pa rin yung ating mga heavy to intense rains dito po sa area ng Ilocos, Abra, kasama na po dyan ng La Union, maging dito sa area ng Zambales at Bataan, kasama na rin po dyan ang Occidental Mindoro. Magpapatuloy din bukas sa mga moderate to heavy rains dito po sa mga kabundukan ng Cordillera. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila at mga karating lugar nito gaya ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Laguna at Rizal. So kailan ba hihina o aatras ang epekto ng habagat o southwest monsoon? Sa darating na Thursday, if makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Karina, mababawasan na po ang epekto ng habagat o yung mga pag-ulan dulot ng habagat sa ating bansa. Keyword po mababawasan, hindi po thoroughly mawawala. Although mababawasan, base dito may mga pag-ulan pa rin tayo dulot ng habagat dito po sa western section ng Northern Luzon at dito sa western section ng Central Luzon. So posible pa rin po yung mga moderate hanggang heavy rains dyan po sa ilang parts ng Ilocos, kasama na po dyan ito pong area ng Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, kung mapapansin nyo, meron pa rin mga color yellow. Yan po ay mga light to moderate rains na. May possibility na pong sumilip yung ating araw, pero posible pa rin po yung mga light to moderate rains at heavy kung meron tayong mga nararanasang thunderstorms. Ganun din po ang ating aasahan panahon sa mga karating lugar ng Metro Manila, dyan po sa may area ng Bulacan, Pampanga, Tarlac at Nueva Ecija sa darating Thursday. Kung mapapansin nyo, mas bawas yung ating mga pag-ulan dito sa ibabang bahagi ng ating bansa dahil habang papaakyat ang bagyong Karina, papunta rin sa kanya yung ating axis ng habagat. So mas mauunang mabawasan yung ating mga pag-ulan. Magsisimula po yan dito sa ibaba hanggang mabawasan ng mabawasan habang pataas ng pataas ang bagyong Karina. Evident yan sa model run ng WRF sa darating na Friday. Kung mapapansin nyo, mas kakaunti na po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat sa darating na Biyernes. So again, magpapatuloy po ang malawakang mga pag-ulan dulot ng habagat at ng bagyong Karina sa malaking bahagi ng ating bansa. Marami na po tayong nakikitang reports ng mga flash floods at landslides. Kaya again, ugaliin po maging alerto at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng malawakang pag-ulan dulot ng ating habagat at ng bagyong Karina. Ugaliin po mag-check ng heavy rainfall warning advisory ng Pag-asa para sa dami ng ulan sa inyong lugar at ugaliin makibalita at makipag-ugnayan sa inyong LGU or DRRMO if meron tayong evacuation plan. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.